أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Alhamdulillah, ang pagpapatuloy natin ang pagpapaliwanag na aklat na usul at talata na sinulat ng Imam Sheikhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, na naipaliwanag natin ang kahulugan ng Muhammad Rasulullah na nakalipas nating halqa sa lesson number 16. Pagpapatuloy natin sa lesson number 17 na nang ipaliwanag sa atin ng Imam rahimahullah ang kahalagahan ng tauhid o meaning ng tauhid, meaning ng shahada na ito ay mayroong dalawang arkan na fi wal ithbat o negation at saka affirmation. Pinaliwanag din niya sa ating mabuti pinaliwanag niya sa ating mabuti kung ano ang kahulugan ng Muhammad Rasulullah. Ng Muhammad Rasulullah, ito ay kaakibat ng shahada na hindi ito magkahiwalay, at nabanggit sa atin ng Imam na ang kahalagahan ng Muhammad Rasulullah ito ay na sundin natin ang lahat ng kanyang pinag-uutos, paniwalaan natin ang lahat ng dala niyang katuruan, layuan natin lahat ng kanyang pinagbabawal, at sambahin lamang natin ang Allah subhanahu wa ta'ala na ayon sa pamaraan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o kung ano yung dala niyang katuruan magmula sa Quran at sa Sunnah, ang Islam. Pagpapatuloy ng Imam, sabi rito, wad dalilu as-sala was-saka wa tafsir at-tauhid qawluhu ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa wa yuqimus salata wa yu'tus saka wa dhalika dinul qayyimah. Ito ay sa surah Al-Bayyinah na ibinigay niya sa atin yung dalil sa Quran sa surah Al-Bayyinah tungkol sa tatlong arkan sa tauhid, tafsir ng tauhid, sala at saka saka o sakat. So sabi rito na Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Hindi kayo inutusan, lalo na dito ang tinutukoy dito ang mga kafirin na sumasamba sa huwad na Diyos, mga hindi mga Muslim o yung mga tao na sumasamba sa huwad na Diyos. Ang sinasamba nila ay nilikha lamang. Sabi, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Hindi kayo inutusan, hindi nagpadala sa inyo ng napakaraming sugo, hindi nagpadala ng maaklat, at ang lahat ng mga sugo at mga aklat na pinadala sa inyo, walang iniutos na sumamba kayo sa huwad na Diyos. At ang utos na ibinigay na napapaloob sa banal na aklat at utos na tinanggap ng mga propeta at ikinumbay ng mga propeta sa tao, illa liya'budullah, maliban lamang sa sambahin lamang Allah subhanahu wa ta'ala. So ito ang utos, ito ang kanyang amar, ito ang unang-unang kautusan o unang commandment sa lahat ng mga isinugong propeta. Walang pagkakaiba. Pagkatapos sabi, una na tayo ay inutusan na siya mukhlisina lahuddin, na ito ay dalisay, malinis, walang bahid na anumang uri ng dumi ng shirk o pagtatambal o superstitious o mga pamahiin o anumang nakakasira ng ating relasyon sa Allah subhanahu wa ta'ala sa pagsamba sa Kanya. At yan ay paliwanag natin ng mabuti. Huna pa, sabi rin dito, huna pa ay yung paglayo sa lahat ng huwad na religion, paglayo sa shirk, paglayo sa kupor, paglayo sa anumang uri ng kasinungalingan na katuruan. Paglayo, paglihis sa anumang uri ng huwad na religion, paglayo sa mga huwad na sinasamba, paglayo sa pagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala, anumang uri ng pagpapaganda ng mga salita, ang katotohanan ng mga paliwanag na yan ng ibang religion ang dinadala ang tao sa pagsamba sa nilikha lamang. So kahit na ano pang beautification ang gawin nila, ang pinakalayunin ng kalang katuruan o ang goal ng kalang katuruan o bottom line ng kalang katuruan, dinadala ang tao sa pagsamba sa nilikha kahit gaano pa yung kagandang paliwanag. Hindi maaari sambahin ang nilikha na katulad lamang nating nilikha. Pagkatapos banggitin na
At kaya dito, nabanggit dito ang tafsir ng tauhid. Sabi dito, وَمَا أُمِّرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا. Hindi kayo inutusan. Ang mga kafirun, ang mga sumasamba sa hawad, walang nag-utos sa inyo. Maging ang mga kiniklaim ninyo na Diyos ngayon, hindi kayo inutusan ng mga huwad na Diyos. Si Jesus hindi nag-utos. Si Mary hindi nag-utos. Si Buddha hindi nag-utos. Yung baka hindi nag-utos. Ang mga auliya, ang mga salihin, ang mga propeta at mga anghel, lahat ng mga sinasamba, ng mga sumasamba sa sinasamba nilang huwad na Diyos, maging imam, auliya, salihin, hindi sila nag-utos na sambahin sila. Kaya mananagot ang mga tao sa Yawmal Qiyamah. وَيَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ, sabi pa nga Allah subhanahu wa ta'ala sa ibang aya ng Quran, at pasisinungalingan nila, yakpuruna, ang paggagawa nyo ng katambal sa kanila, na ginagawa nyo silang katambal. وَيَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ. So yan ang tafsir ng tauhid, na walang anumang uri ng dumi, dapat muklisina lahuddin, ikhlas lahu, para sa Allah lamang, ang lahat ng uri ng ibada. Lahat ng anumang uri ng anwa ng pagsamba. At ay paliwanag natin maraming uri. Pagsamba ng puso, ng katawan, ng dila, ng kayamanan, anumang uri ng pagsamba na gagawin natin, ito ay lahuddin, para lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yuqimus sala wa yu'tus saka wa dalika dinul qayyimah. So pagkatapos sabi rito na Allah subhanahu wa ta'ala, wa yuqimus sala. Pagkatapos ng syahadatan o syahadatain, ang pinaka-aadam, pinakadakilang ibada, unang-una palagi, pagkatapos ng tauhid. Pangalawang arkan ng Islam, pagkatapos ng tauhid, ang sala. Ito ay imad ng din, ito ay nur ng mga Muslim, ito ay pilar ng Islam, ito ay buniyal Islam ala khams. Natatayo talaga, magiging matatag ang ating din. At tatayo tayo bilang isang Muslim, may tatayo natin ang ating din kapag ginampanan natin ang ating sala. Una sa individual, sa atin, ito ay tanha anil pa'asya wal munkar. At ito ay pagsunod sa komanda ng Allah subhanahu wa ta'ala. Lalo na kapag ito ginawa natin sa jamaa, nakakatulong din tayo sa ating mga kapatid na Muslim, pagpapaalala sa kanila na ito ay pinakamahalagang gawain pagkatapos ng tauhid. Ito ang amal na para isakatuparan natin ang ating tauhid, ang ating paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Literally, ang ibig sabihin ng salitang sala, ito ay dua. Literally, ang ibig sabihin ng salitang sala ay dua, prayer, supplication, invocation, anumang tawag natin siya sa salita. Kaya ang sala, bakit tinawag saluga na ang ibig sabihin ng salitang sala ay dua? Dahil sa lahat ng magmula pagtayo, pagyuko, pagsujud, lahat na ba yan ay dua. Lahat ay dua. Sa syar'an, ibadatu datul akhwal wa af'al maksusatun mubtatahatun maksusa wa af'al maksusa mubtatahatun bitakbir muqtatamatun bitaslim. Ito ay salita at gawa. Salita at gawa. Yung ating kiraa, pagbabasa ng Quran, tapos dhikr o ano mga sinasabi natin sa ating sujud, sa ruku. So ito ay akwal, wa af'al, at yung ating mga kilos magmula sa qiyam, takbiratul ihram, hanggang sa magtapos ang ating, hanggang sa taslim. So yan ay af'al. Maksusa, ito ay special na kilos o gawa at salita sa loob ng sala na nag-uumpisa sa takbiratul ihram at nagtatapos sa taslim. Allahu Akbar, nagtatapos sa taslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At ang sala, ito ay sabi nga rito na Allah subhanahu wa ta'ala, wa yuqimus sala. Wa yuqimus sala. Ang tinutukoy dito, ikama ng sala na gawin natin ito sa yung kanyang mga syurut, katulad ng tahara, tamang gulang, tamang pag-iisip, Islam, at ito ay gampanan natin sa sa tamang oras. Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Nang tanongin ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayu amal afdal, sabi niya, as-salatu ala waqtiha. Nagampanan ninyo ang inyong sala sa tamang oras. Hindi kayo mag-iimbento ng oras, hindi niyo ito i-advance, hindi niyo ito i-delay.
At ang pinakamaganda talaga ayon sa mga naipaliwanag din natin sa Umdatul Ahkam na siya ay gawin sa tamang oras. Gawin siya sa tamang oras. Maliban lamang kung meron tayong mga excuse, meron tayong katwiran na talagang mahalaga at ito ay pinapahintulutan sa Islam. So ito ay nakalimutan o kaya hindi sinasadya at may mga bagay na nagbawal sa atin upang wag natin magampanan ito sa tamang oras. At katulad din ang mga arkan na dapat magawa natin yung mga arkan at yan ay nabanggit sa aklat ni Sheikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah sa kanyang kitab na sa kanyang Durus al-Muhimma. Ipaliwanag niya mabuti mga arkan, mga wajibat, mga sunan sa kanyang aklat. Inshallah may paliwanag din natin yung aklat na yan. Maliit lang naman ang aklat. Ganon din ang mga sunan ng sala. Sunan ng sala. Pagkatapos ang sala, pagkatapos ng tauhid, isa sa pinaka maingat ang mga ulama nating mga Muslim na ayon sa mga nusus, mga dalil magmula sa kitab at saka sa sunnah na dapat talaga natin itong pangalagaan ng mabuti, bantayan ng mabuti ang ating sala dahil ito ay maaring maglabas sa atin sa Islam. Sa ayon sa mga nabanggit sa ating, ang pakita ng Muslim sa hindi Muslim ay ang tarkus sala. Ang ating akad ay ang sala. Aman tara kahapakad kapar. So ito ang mga ginagamit ng mga ulama na mga dalil na kapag ito'y talagang ating inabandon o iniwan ng sinasadya, maaring tayo mapunta sa kupor. Sa kupor. Wayutos zaka. So sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang pagbibigay ng saka. So ang pagbibigay ng saka, ito ay isa sa, bukod sa ang sala, ito ay pinapatayo niya ang ating din, tinatayo niya ang ating din at ito ay pinapalakas ang ating din at nakikita na matatag ang ating din kapag ang mga tao ay nakikita ito yung kanilang sinabubuhay ng lantaran, ang ating sala. Ganon din ang pagbibigay ng ating saka. Sa mga nabanggit ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa surah At-Taubah, inna sadaqa lil fuqara wal masakin. Nabanggit doon yung 8 dapat tumanggap. Na ang mga Muslim ay magiging matatag ang kanilang komunidad at pagtutulungan sa isa't isa sa pamagitan ng pagbabayad ng saka sa mga taong dapat tumanggap ng saka. Kaya sabi nga ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, wayusakihim biha, na ang saka ito ay magdudulot sa inyo ng paglilinis ng inyong sarili at ng inyong kayamanan. Kaya ang ibig sabihin ng salitang saka sa luga, ito ay namaa wasyada, na ito ay pagdadagdag at pag-increase at saka tahara, paglilinis. Na kapag nagbibigay tayo ng saka, inilalayo tayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa pagiging madamot at nililinis ang ating kayamanan. At ito ay ini-increasean pa o dinadagdagan pa ng Allah Subhanahu wa Ta'ala kapag ito talaga ay ating ginawa ng tao sa ating puso at pagsunod sa katuruan ng Islam. So yan ay ang pagbibigay ng ating kayamanan magmula sa, kaya sabi nga ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nang isugo si Muad sa Yemen. Sabi niya, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab fa awwalu ma tad'uhum syahadatu an la ilaha illallah. Pagkatapos sabi niya, wa in ata'uka lidalik, kapag ikaw ay sundin o paniwalaan o tanggapin nila ang sabi niya, ang katuruan na yan, pagka tinanggap nila yan, sabi niya, ay sabihin sa kanila na sila ay magbigay ng saka, pato kadumin agniyaihim paturaddu ila fuqaraihim, nakunin ang saka sa mga taong mayayaman at ito ay ibigay sa mga taong mga pukara o mahihirap, upulubi. Kaya yan ang ng sakat na ito ay pangangalaga ng ating community, ng ating mga mahihirap na mga Muslim upang magkaroon talaga mabuo ang pagmamahalan sa community o sa jamaan ng mga Muslim, sa mujtama ng mga Muslim. So ito isang kayamanan na special na inilaan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na ang kayamanan na yan na dapat talagang ipagkaloob
sa mga taong nararapat tumanggap nito at ito ay gamitin sa landas ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kung ano ang iniutos ng Allah Subhanahu. Hindi katulad ng ginagawa ng hindi mga Muslim na ang kanilang salapi o ang kanilang kayamanan na pinagkaloob sa kanila ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilalagay nila sa mga bagay na kinamumuhian ng Allah Subhanahu wa Ta'ala at ito nagiging sanhi ng kanilang kapahamakan. Kaya kapag alisin niya ng mga Muslim ang lahat ng arkan na yan, hihina ang Islam at maaaring dumating sa atin ang mga kaparusahan kapag sinuway natin ang mga, dahil yan ay mga arkan ng Islam. Sabi nga ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Buni al-Islam ala kam syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa aqimus salat wa ita'is zakah." Wa ita'is zakah. Na ipagkaloob natin ang saka. Ang saka na yan magmula sa ating kayamanan na dapat bayaran sa loob na isang taon kapag dumating ito sa nisab. Ito din yung halimbawa sa ating sweldo na kapag ang sweldo naman natin talaga ay sumusobra at na-reach niya yung nisab. Ganon din yung ating mga livestock o hayupan. Ganon din yung ating agriculture at yan ay pinaliliwanag ng mabuti sa kutob at sa kutob ng fiqh kung paano ang tamang pamaraan ng pagbabayad. Sumunod na dalil na binigay sa atin ng Imam, "Wadhalika dinul qayyimah." Sabi dito na ang paghawak ng mabuti sa tauhid at pangunawa ng tauhid ng Allah Subhanahu wa Ta'ala at pangangalaga ng ating zakat, ng ating sala at pagbibigay ng ating saka, wadhalika dinul qayyimah. At yan ang matuwid, yan ang tamang religion at yan ang matuwid na religion o matuwid na ibada na pagsamba na tinatanggap ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kasi yan ay kanyang kautusan. Hindi yung ginagawa na hindi mga Muslim, kung ano lang maisipan lang yung nagagawin. Kaya sabi rito, wadhalika dinul qayyimah. Yan ay ibada o yan ay pagsamba o gawain na kabutihan na tama. Hindi mali kasi yan ay utos. Meron kayong dalil, meron kayong proof na ang nag-utos niyan ay inutos sa inyo ng inyong Rab, ng inyong tagapaglikha at yan ay kanya tatanggapin dahil yan ay tamang pamaraan ng pagsamba sa kanya o pagsunod sa kanyang pinag-uutos. Wa dalilu siyam qauluhu ta'ala. Sabi dito ng Imam, wa dalilu siyam qauluhu ta'ala. Ang dalil tungkol sa siyam ay ang salita ng Allah Subhanahu wa Ta'ala o saying ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun." Ang siyam sa lugang, ibig sabihin ng salitang siyam al-imsak. To avoid o to abstain o layuan natin. Sa Sharia, ang ibig sabihin ng salitang siyam al-imsak anit ta'am, o sabi nga ni Shaykh Uthaymeen sa kanyang ta'arif ng siyam, sabi niya at-ta'abbud lillah. Pagkatapos sabi niya imsak anit ta'am wa syarab wal jima' wa sa'ir al-mupattirat min tulu al-fajar ila ghurub asy-syams. Na ang paglayo o pag-abstain sa ito ay isang uri ng ibada dahil ito ay arkan ng Islam. Ito ay isang uri ng ibada. At ito ay paglayo sa pagkain, sa inumin, pakipagtalik sa kanyang asawa. Dagdag naman Ibn Kathir sa kanyang huli, ma'aniya. Katapsir Ibn Kathir na pinapaliwanag niya ay sabi, na merong kang niya. Na itong ginagawa mong ito ay ibada, ito ay para sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. At yung binigay ni Shaykh Uthaymeen at ta'abbud, yan din ay pareho ang kanilang kahulugan na ibig sabihin ni Ibn Kathir sa kanyang tafsir. So sabi nga sa al-imsak, magmula sa pagkain, sa inumin, pakikipagtalik sa ating asawa, wasair al-mupattirat, at iba pang nagiging sanhi ng ating iftar. Mupattirat, plural ng iftar. Mupattirat. Na anumang bagay na kapag pawalang bisa ng ating nag-invalidate ng ating siyam o fasting o pag-aayuno sa buwan ng Ramadan, ang tinutukoy natin dito ay wajib, obligadong pag-aayuno. Ito ay nakakapagpawalang bisa at kapag yan ay talagang sinadya, merong mga bagay na dapat tayong o mga alituntunin na dapat natin gawin. Halimbawa, yung intentional na o yung kahit pakikipagtalik sa asawa, ito ay dapat bayaran ng 2 buwan na mutatabi. Ibig sabihin, continuous na walang putol. Ang babae at lalaki na nagtalik sa buwan ng Ramadan, sa araw, na oras ng pag-aayuno, hindi sa gabi. So sila ay dapat magbayad ng 2 buwan. Dapat din itong bayaran.
Ganon din na ang mga iba pang mga nakapagpawalang bisa ng pag-aayuno na nabanggit sa Quran at saka sa Sunnah. So sa Quran, ang dalil tungkol sa tatlong bagay na yan sa Quran, sa pakikipagtalik, sa pagkain at pag-inom, ay mayroong aya sa Quran. Sa Surah Al-Baqarah 187, sabi ng Allah Subhanahu wa ta'ala, "Pal-an bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum." So, sa umpisa ng aya, sabi, "Uhilla lakum laylatas siyam arrafatu ila nisaikum." Pagkatapos sabi, "Pal-an bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum." Ibig sabihin niya, sa gabi, pwede kayong magkaroon ng pakikipagtalik sa inyong asawa sa gabi. Kaya sabi, "Uhilla lakum laylatas siyam." Pinapahintulot sa inyo sa gabi ng siyam ang rapat. Ang ibig sabihin dito ng rapat ay pakikipagtalik sa asawa. Wa kulu wasrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajr. At sabi rito na Rasul, kumain kayo at uminom kayo hanggang maging malinaw sa inyo ang pagdating ng khaytul abyad. Ibig sabihin dito ay yung pagdating ng fajar, minal khaytil aswad minal fajr, thumma atimmu siyama ilal layl. So kapag dumating na yung fajar, ito ang dalil na allowed na kumain at uminom sa gabi, pero sa araw, sabi nga rito, wa kulu wasrabu hatta yatabayyana, hanggang maging clear sa inyo, malinaw sa inyo na dumating na ang fajar. So tigil kayo sa pagkain at pag-inom. Pagkatapos sabi ng Allah Subhanahu wa ta'ala, "Watimmu siyam ilal layl," at kumpletuhin ninyo ang inyong siyam, ituloy ninyo, tapusin ninyo ang inyong siyam hanggang dumating ang gabi o maghrib, yung paglubog ng araw. Kaya sabi natin kanina, ang ta'rif ng salitang siyam, min tulu al-fajar ila ghurub asy-syams, magmula sa pagdating ng fajar as-sahi hanggang sa ghurub asy-syams o paglubog ng araw. Paglubog ng araw. At yan ay pinapaliwanag din nating mabuti sa ating paliwanag ng o paliwanag ng siyam, lalo sa buwan ng Ramadan, ito pinapaliwanag ng detalye. Na ang siyam, ito ay napakalaking gantimpala sa isang tao. Napakalaki ng gantimpala. At sa buwan na yan, in special na buwan, na napakaraming uri ng ibada na iniutos sa ating mga Muslim, lalong-lalo na ang siyam sa araw. Sa gabi, napakarami ring ibada. Kaya sabi na Allah Subhanahu wa ta'ala, "Kutiba alaykumus siyam," ibig sabihin wajaba, obligado sa inyo, o purida sa inyo ang siyam, kama kutiba alal ladina min qablikum, katulad ng ginawang obligado ito sa mga naunang mga tao sa inyo. At alam natin sa Quran, nabanggit ang mga propeta na sila nag-aayuno. Prophet Isa ibn Maryam, Prophet Musa alayhisalam, ang kanyang nanay ni si Mary, Maryam. Nabanggit ang mga unang mga propeta sa Quran at saka sa Sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama kutiba alal ladina min qablikum, katulad nung ito ay kutiba o obligado sa mga nauna sa inyo na mga follower ng mga propeta at follower ng mga propeta. Na ang pag-aayuno na yan, sabi nga ng Allah Subhanahu, anong pinakagaya o layunin? La'allakum tattaqun, upang makamit ninyo ang takwa. Talagang maging matatag kayo sa pagsunod sa Allah Subhanahu wa ta'ala kapag kayo ay may takwa at kayo ay magiging matibay at magiging matatag sa paglayo sa mga pinagbabawal. Kaya sabi nga ng mga ulama, as-siyam, sabi nila, ito ay kahar an-nafs. Na ang siyam, kapag ang isang Muslim talagang tapat siya sa kanyang pag-aayuno, hindi yung kultura lamang na siya ay nakikigaya lamang sa tao o baka pagalitan siya ng kanyang mga magulang o ng sino man. Sabi nga ito ay kaya mong i-conquer o sakupin ang sarili mo sa pamamagitan ng tapat na pag-aayuno sa buwan ng Ramadan o maging sa hindi buwan ng Ramadan. At ito ay wakasa syahwat. At ito ay binibreak nito o sinisira nito ang matinding pagnanasa ng tao, lalong-lalo isa sa pinaka mahirap layuan ng Bani Adam, lalo na yung mga taong nasa sapat na gulang, yung mataas ang desire, ay ang syahwa ng nisa na mga kabaihan o ng pakikipagtalik. Kaya napakarami ng mga tao na nagkakasala sa sina at sa ganyang uri ng kasalanan dahil ito isa sa pinaka malaking pagsubok sa tao kapag wala siyang matatag na
pagkukontrol o pagputol ng kanyang syahawat. Kaya ang mga Muslim sa buwan ng Ramadan, sa loob ng 1 buwan o 30 araw, sila ay tinuturuan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na putulin, na i-break o kontrolin ang kanilang pagnanasa. Ito ay allowed sa may asawa. Kaya lang, ikaw ay matututo talaga kapag dumating sa iyo ang pagsubok. Anumang uri ng pagsubok, hindi lamang sa syahwa ng pagnanasa sa babae o ganoon din yung babae sa lalaki. Ito ay pinuputol. Kaya sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-siyamu junna. Ang siyam, ito ay shield. Ito ay magiging shield ng isang mu'min kapag siya talaga ay ang kanyang layunin sa kanyang siyam ay takwa. Kaya ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito ang kanyang payo sa mga syabab na wala pang kakayahan na sila ay mag-asawa. Sabi niya, ya ma'asyar as-syabab, sabi niya ganoon, man istata'a minkum alba, sabi niya, falyatasawwaj. So kapag wala kayong kakayahan, sabi niya, ay kayo ay magsiyam. Dahil yan ay painnahu wija. Yan ay shield o proteksyon o pangangalagaan kayo, puputulin ang inyong syahwa, ang inyong pagnanasa. At napakarami pang pawaid na nabanggit sa atin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa hadith Qudsi, sa aya ng Quran, na sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tungkol sa siyam. Sabi niya, kullu amal ibn Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Sabi niya, lahat na magagawing kabutihan o good deeds ng Bani Adam o ng anak ni Adan, ito ay meron nakalaan talagang kantimpala from 10 to 700. Depende sa kanyang ikhlas at pagsunod sa sunnah. Sabi na Allah Tabarak wa Ta'ala, illa siyam, maliban lamang sa pag-aayuno, fa innahu li. Kaya sabi na Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang kanyang ajar li ghairi hisab. Ang ng pag-aayuno ay napakalaking, wala itong limit. Pagkatapos binigay sa atin ng imam ang dalil naman, sabi niya sa tungkol sa Hajj. Wa dalilul Hajj qauluhu ta'ala. Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilayhi sabila wa man kafara fa innallaha ganiyyun 'anil alamin. So ang Hajj, ito ang literal sa luga, ang ibig sabihin ng salitang Hajj al-qasdu, o yung pagharap o layunin o intensyon na ikaw ipupunta sa Makkah upang gampanan ang isang uri ng tungkulin o paglalakbay na pagsamba na pumunta sa Bait al-Haram o sa Masjid al-Haram sa Makkah upang gawin ang mga manasik ng Hajj. Ito ay al-qasdu, ibig sabihin ito, niya o layunin ang ibig sabihin ng salitang Hajj o pagharap. Ibig sabihin ng salitang Hajj ay layunin o intensyon. Sharia, sabi nga ng mga ulama, ta'budu lillah bi'ada al-manasik fi makan maksus fi waqt maksus ala ma ja'a fi sunnati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ito ang pinakamagandang ta'arif o definition o paliwanag ng kahulugan ng salitang Hajj na jami. Ibig sabihin siya ay kompleto. Ito ay isang uri ng pagsamba sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bi'ada al-manasik, upang gampanan o duparin o gawin ang lahat ng uri ng mga manasik, mga rituals ng Hajj, pimakan maksus sa Makkah. Magmula sa, halimbawa, ang tawaf al-qudum, o kaya yung pag-ihram sa sa Makkah, tinutukoy dito, tawaf al-qudum, pagkatapos mag-umpisa tayo sa Mina, sa Yawmul Tarwiyah, sa ika-8 ng Dhul-Hijjah. Pagkatapos pupunta tayo sa Arafah, sa ika-9, sa Yawmul Arafah. At pagkatapos sa Arafah, pupunta tayo sa Musdalifah. At pagkatapos sa Musdalifah, babalik tayo sa Mina para batuhin ang Jamratul Aqaba. At pagkatapos tayo ay mag-aahid o sa mga babae magpuputol ng buhok, at pagkatapos tayo magkakatay at tapos tayo ay magtatawa pal-ipada. At yan ay detalyeng pinaliliwanag natin sa manasik ng Hajj. Na ang isang Muslim, ang mga arkan na yan, lalo na ang mga bagay na yan, napakahalaga na alamin natin ang tamang kaalaman tungkol sa pagsasagawa o
o pagkasakatuparan ng mga gawain o tungkol o rituals ng Hajj. Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, kudi anni manasikakum. Kunin ninyo magmula sa kunin ninyo magmula sa akin, hindi magmula sa iba. Huwag niyo ito kunin ninyo sa akin dahil ako ang inyong rasul. Ako ang tumanggap na, ako ang inyong modelo sa pagsasagawa ng tamang Hajj. Hindi yung mga ginagawa ng bid'a na mga ibang nagbibid'a pa na kung ano mga pinagagagawa. Ultimo lilit na bagay, yung mga bato, hinuhugasan pa, kailangan daw samsam, dapat doon lang kunin sa lugar na yun. Napakarami mga superstitious na wala namang mga dalil. Wala namang mga dalil na ibig sabihin, kudian ni manasikakum, na kunin ninyo sa akin ang inyong nusok, ang inyong pamaraan ng Hajj, dahil siya ang isinugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pimakan na maksus. Yan, nabanggit natin yung mga makan. Piwak mas maksus. Hindi ito maaaring gawin sa ibang panahon. Ito ay dapat gawin lamang sa time ng Hajj. Sa time ng Hajj. So, nag-uumpisa yan kung tayo ay, halimbawa, ang ating tamatto. Pwede tayong mag-umpisa ng hindi pa sa buwan ng Dhul-Hijjah, di ba? Para mag-i-stay tayo sa Makkah. Pagkatapos natin mag-umrah, tayo ay lalabas, at pagkatapos, pagdating na ng Yawm al-Tarwiyah, ika-8 ng Dhul-Hijjah, tayo ipapasok ulit sa ihram. Depende sa tinatawag nating niya ng ating ihram. Ito man ay ifrad, ito man ay kiran, o ito man ay tamatto. At yan ay pinapaliwanag natin ang detalye sa fiqh ng Hajj. So sabi rito, waqt maksus. Sa special na time, hindi pwedeng gawin sa unang-una, makan. Hindi pwedeng gawin sa ibang lugar. Kaya sa Makkah lang. Sa Makkah lang. Yung siyara sa Madina o pagbisita sa Madina, ito ay sunnah, pero hindi yan arkan ng Hajj at hindi yan wajibat ng Hajj. Hindi yan kabilang sa ng Hajj. Pero kung nandito na rin tayo, lalo yung mga nasa labas ng bansa, ay walang problema na pumunta sa Madina. Yan ay napakaganda dahil napakalaki ng reward na pagpunta o siyara sa Madina. Kaya lang hindi yan kasama sa manasik ng Hajj. Hindi man kasama sa manasik ng Hajj. Nasabi nito, waqt maksus, sa tamang panahon, sa tamang time, ala ma jaa fi sunnatir Rasul sallallahu alaihi wasallam. At kung ano ang dumating, ano ang dala na pamaraan ng Hajj ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Sahih na hadith, sa Sahih Muslim, al-umratu ila al-umrah kafaratun lima bainahuma. Wal hajjul mabrur laysa lahu jasa illa al-jannah. Sabi niya, ang umrah at umrah, sa pagitan ng dalawang umrah na yan, ito ay pagbubura ng mga kasalanan, minor sin. Bainahuma. Wal hajjul mabrur, at ang hajj na mabrur, laysa lahu jasa illa al-jannah. So sabi ng mga ulama, ang ibig sabihin ng hajj mabrur, ito ang hajj na makbul. Accepted na hajj. Unang-una, dapat yan ay ikhlas sa Allah subhanahu wa ta'ala. Walillahi alal nas hijjul bait. Na dapat ang hajj na yan ay para sa Allah lamang, walang anumang uri ng shirk. Walang anumang uri ng sum'a, mga pakitang tao, yung mga ginagawa ngayon na sobrang dami na ng riya dahil sa cellphone o sa video o saan ginagawa na. Dapat yan ay layuan ng mga Muslim ang mga gawain na yan sa kanilang pag-hajj. Na dapat walillah, sabi nga ng imam dito sa kanyang dalil, wa dalilul hajj walillahi alan nas, walillahi alan nas, natungkulin ng mga tao ang kanilang hajj para kay Allah lamang, para sa Allah lamang, lillah, para sa Allah subhanahu wa ta'ala. So yan ang hajj mabrur, at yan kailangan para yan ay maging hajj mabrur na yan ay naaayon sa pamaraan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kung anong kanyang pamaraan talaga ng hajj, gawin natin eksakto. Saabot na ating makakaya at layuan natin ang lahat ng mga pinagbabawal o nakakasira o nakakapagpababa ng reward sa oras ng hajj. Kaya sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, palatandaan na ang ating hajj ay mabrur, man hajja lillah. Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam sa Bukhari at sa Muslim, kung sino man ang mag-hajj
lillah, para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Palam yarput, ito na wala silang ginawang anumang uri ng rapat, mga kalaswaan, masasamang salita. Ang rapat marami siyang sakop, masasamang gawa. Walam yapsok, walang anumang uri ng disobedience sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pusok, ito yung pagkurod sa taas sa Allah subhanahu wa ta'ala. Walang anumang uri ng kasalanan na gagawin o pagsuway sa Allah subhanahu wa ta'ala. Raja'a kayawmi waladatu ummu, siya ay babalik, pagkatapos ng babalik siya sa kanyang bahay, sa kanyang bansa, sa kanyang pinagmulan. Kayawmi, katulad ng araw, kayawmi, katulad ng araw na waladatu ummu, katulad ng araw na siya isinila ng kanyang ina. So ibig sabihin talagang ito ay, sabi nga ng mga ulama, itong Hajj, ito ay pati kabair kasama dito, pati kabair at dunub, buburahin ng lahat ng kasalanan. Kaya sa ibang, sa unang hadith na binasa natin, laisa lahu jasa illa al-jannah, wala siyang ibang gantimpala na makakamit kapag talagang mabrur o tama, accepted ang kanyang Hajj, maliban sa ito ay Jannah. Pagkatapos sabi rito ng Imam rahimahullah, wa dalilul Hajj qawluhu ta'ala, ang dalil sa Hajj qawluhu ta'ala, walillahi ala nas hijjul bait. Ito ay sa surah Al-Imran ayat number 97. Walillahi ala nas hijjul bait, na tungkulin ng mga tao ang gawin nila ang isang Hajj sa kalantanang buhay, isang beses sa kalantanang buhay. Hajjul Bait, at ang tinutukoy dito ay sa Makkah, lahat ng mga lugar sa Makkah. Man istata'a ilayhi sabila, kung sino ang may kakayahan na maglakbay. Sabi nga ng mga ulama, karamihan sa mga mufassirun, sabi na dito, ang ibig sabihin dito ng istata'a ilayhi sabila ay sada warahila. Sad warahila, ibig sabihin yung babaonin mo sa Hajj at ang iyong transport, sasakyan, at iba pang mga kinakailangan mo talaga sa iiwanan mo sa iyong pamilya, na ikaw talaga ay may kakayahan na mag-Hajj o mawala ng isang linggo, na pati ang iwanan ng pamilya, meron sila kakainin, meron sila pangailangan. Pagkatapos sabi na Allah subhanahu wa ta'ala, wa man kafara fa innallaha ganiyun 'alal alamin. Ito ang palatandaan talaga na ang Hajj ay wajib sa tanang buhay ng isang Muslim, isang beses sa kanyang buhay. At kapag ito ay hindi nating gampanan, na meron tayong kakayahan, adsmaha mga ulama, kapag meron tayong kakayahan sa pananalapi, sa ating kalusugan, ating lakas, kakayahang maglakbay, pananalapi at kakayahan, sabi nga ng mga ulama, na ibang ulama, na siya ay hindi naniniwala sa Hajj, hindi niya pinaniniwalaan isa sa mga arkan ng Islam. At merong atar ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man mata walam yahuds wala alayhi an yamuta yahudiyan o nasraniyan. At halintulad na siya ay namatay na parang isang Yahud o Nasara o isang kafir. Ang tinutukoy dito, isang tao talaga na mayroong kakayahan. Hindi natin sinasabi, kaya sabi nga doon, isa sa syurut man istata'a, na meron siyang kakayahan kapag lalakbay, kalusugan, meron siyang gagastusin sa kanyang pag-Hajj. Pagkatapos sabi na Allah, "Man kafara fa innallaha ganiyun 'anil alamin." At kung sino man ay hindi niya paniwalaan ang Hajj, hindi niya gampanan ang Hajj, fa innallaha ganiyun 'anil alamin. Ang Allah subhanahu wa ta'ala gani. Hindi siya pakir, wala siyang kailangan. Ang ibig sabihin dito, ang inyong, kahit hindi kayo maniwala sa tauhid ng Allah subhanahu wa ta'ala, kahit hindi kayo magsala, kahit hindi kayo magbigay ng saka, kahit hindi kayo mag-Hajj, hindi niya kailangan, walang kailangan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa inyo. Kayo ang may kailangan. Ang ibig sabihin dito na fa innallaha ganiyun 'alal alamin, kayo ang pukara, hindi ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kayo ang pakir, kayo ang kailangan na gumawa ng kabutihan upang meron kayong madalang kabutihan sa yawmal qiyamah at para tanggapin ang. Pero hindi niya kailangan, kung sino man ang hindi maniwala sa tauhid ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi magsala, hindi magbigay ng saka, hindi magpasting sa buwan o Ramadan, at hindi niya gampanan ang Hajj, fa innallaha ganiyun 'alal alamin. Hindi mawawala, walang mawawala sa kanya kahit katiting na kapangyarihan o katiting na kayamanan sa kanyang kaharian, fis samawati wal ard, kahit hindi tayo sumunod sa Allah subhanahu wa ta'ala o magbigay ng saka, dahil siya ay gani,
Siya ay walang pakailangan at siya ang wala siyang kailangan at tayo ang nangangailangan ng kabutihan upang tayo ay maging tagumpay sa kabilang buhay. So ito ang ibig sabihin ng ibinigay sa atin dito ng imam na alhamdulillah, ito ang 5 arkan na isa-isa niyang pinaliwanag sa atin at binigay niya sa atin ang mga dalil. Ang mga dalil magmula sa kitab, sa Quran. Kaya ito ang ano dyan na at ang mga dalil na ibinigay niya sa atin, ibig sabihin na ang 5 arkan na yan ay fard ain. Wajib sa individual na Muslim. At kung sino man hindi niya paniwalaan yan, siya ay kafir. Isa sa arkan na yan, siya ay kafir. Hindi niya paniwalaan, hindi siya naniniwala sa isa sa arkan na yan, siya ay hindi Muslim. Yan ay maliwanag na. Ibig sabihin, ajma ang ummah. Isa lang ang alisin natin, hindi natin paniwalaan. Yan ay ang isang tao na yan ay hindi Muslim. Inshallah, hanggang dito lang muna. Inshallah, ipapatuloy natin yung pangalawang martaba. Susunod na meeting natin, martaba ng din ay ang iman. Natapos natin yung unang martaba, unang level ng Islam, ng din, yung 5 arkan. At inshallah, sa susunod na paliwanag natin, umpisa natin yung pangalawang level ng din o ng Islam, ang iman. Inshallah. Wassallallahu wassalam ala nabiyina Muhammad. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Like and subscribe if you want to see more video.